What's up everyone? Ako nga pala si Eric Connor. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo exactly kung paano mag-hire ng freelance sa Upwork. Breakdown ko kung paano mag-post ng first job, paano makahanap ng right freelancer para dito, at kung anong settings at filters ang dapat nyong tutukan talaga. I'll also show you kung paano iwasan yung mga common mistakes na usually ginagawa ng tao para hindi kayo mag-aksaya ng oras kakausap sa maling candidates. Now, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na sponsored ng Upwork ang video na to. Nafe-feel mo rin ba na minsan dapat mas madali ang pag-hire online kaysa sa kung ano talaga siya? Ganun din dating iniisip ko. Nung time na pinupush ko paakyat yung YouTube channel ko, alam kong kailangan ko na ng tulong. Specifically, isang video editor na gets ang tutorial content at hindi ako i-ghost pagkatapos ng ilang projects. Sinubukan ko mag-post sa job boards, humingi ng referrals, pero sobrang bagal ng proseso. At honestly, sobrang mahal din. Doon ko sinubukan ng Upwork at doon talaga nagbago lahat. Nag-post ako ng job, nakakuha ako ng high-quality proposals within an hour, at nakahanap ako ng taong hanggang ngayon ay kasama ko pa rin sa team. Ngayon, kung nasa same boat ka, naghahanap ng tulong para sa business mo pero ayaw mong masayang ang oras o pera, then para sa'yo talaga ang video na to. Upwork ang world's largest marketplace for freelancers with over 10,000 skill sets na represented. From designers and developers to virtual assistants and content writers, kahit gumagawa ka ng app or kailangan mo lang ng taong magmamanage ng inbox mo, malamang may freelancer para dyan sa Upwork. Step 1. Set up a client account. Just click the link sa baba ng description para makapag-start at dadalhin ka niyan sa page na to. Ang kailangan mo lang gawin ay click yung sign up for free, pwede sa baba or sa top right hand corner. Tatanungin ka kung gusto mong mag-work as freelancer or mag-hire ng someone. Ang pipiliin natin ay hire for a project. Tapos fill out mo lang yung name, email, password at country. Or pwede ka rin mag-sign in gamit ang Google or Apple ID kung mas madali yun para sa'yo. It takes just a couple of minutes at pag nakapasok ka na, may access ka na sa isa sa pinakamalaking freelancer network sa buong mundo. Now, ito ang quick pro tip. Bago ka gumawa ng kahit ano, i-verify mo na agad yung email at payment method mo. Kasi nakikita ng freelancers kung verified ba yung payment ng isang client. At mas malaki yung chance na mag-apply sila sa job mo kapag meron kang green payment verified checkmark. Plus, mas mukha kang legit. Hindi yung parang random lang na nagbabrowse. So, after mong i-click yung sign up, dito ka naman mapupunta. Isa-select natin yung I'm a client hiring for a project. Tapos, click natin yung join as a client. Ipapa-fill out sa'yo yung name mo, email at password. Step 2. Post your first job the right way. Pwede kang magsulat ng job post from scratch or pwede mo ring hayaan si Upwork's built-in AI na tumulong sa'yo. Honestly, helpful talaga yung AI. Bibigyan ka niya ng starting point. Tapos, magsasuggest siya ng titles, rates, at categories. Pero syempre, mas okay kung i-tweak mo pa rin yung binibigay niya. Let's say, naghahanap ka ng video editor para sa YouTube channel mo. Yung basic AI prompt, baka ganito lang ang ilabas. I need a video editor for my YouTube channel. Okay, pero ang bland nun. Mas gugustuhin mong mas detailed at mas specific. Go deeper. Try something like, I run an educational YouTube channel and I'm looking for a long-term editor who can help bring more polish and consistency to my content. Videos are mostly tutorial style and range from 10 to 30 minutes. I value clear communication, creative input, and meeting deadlines. Mas okay na to. Nakakaset ng tone, may context na rin, at mas madali nang maka-attract ng tamang tao para sa trabaho. Sa job post mo, kailangan mong ilagay yung clear na product description. Kung anong klaseng work yung gagawin nila, kung hourly ba or fixed price, at kung anong skill level yung hinahanap mo. Entry level, intermediate, or expert. Ilagay mo rin kung may specific tools or platforms silang kailangan gamitin. Kung may example, styles, or references ka, lalo na kung design or video work to. Isama mo na rin. Sabihin mo rin yung expectations pagdating sa turnaround time, communication, at kung gusto mong magpa-test task, which highly recommended ko. Make sure na bayad to. Sa Upwork, bawal humingi ng free samples. At to be honest, wag mo na rin gawin. Okay, so bago tayo makapunta sa job posting, kailangan muna nating tapusin yung setup natin dito. So, sasagutan lang natin tong mga questions tungkol sa business natin, tapos i-click lang natin yung continue. After nun, lalabas na yung let's start with your first job post. At pwede na tayong mag-start, either gamit ang AI or hindi. So, para dito, gagamitin na natin yung AI. So, sige, magsimula tayo from scratch. Alright, at halos naubos na rin yung characters natin. So, click na natin yung continue. Tapos dito, may lalabas na tungkol sa budget or yung best guess mo. So, pwede tayong pumili kung hourly rate or fixed price. Gawin na lang nating fixed price. Tapos, siguro per video, gawin nating mga $50. Tapos, click ulit natin yung continue. Alright, at may kita natin, ang bilis lang gumawa ng AI ng job post para sa atin. So, binigyan na niya tayo ng description, category, skills, scope, location, preferences, budget. Tapos, meron pang ibang details sa baba. Step 3, choose hourly or fixed price. Fixed price ay para sa mga one-off tasks na well-defined at may clear na deliverable. Ipa-fund mo yung project upfront. Yung pera mapupunta sa escrow at i-release lang yon kapag tapos na yung trabaho at na-approve mo na. Hourly. Ito naman yung best para sa mga ongoing or mas flexible na work like pag-edit ng weekly videos or pag-manage ng inbox mo. Yung freelancer maglo-log ng hours gamit yung Upwork time tracker na kumukuha ng screenshots at nagre-record ng activity levels. Personally, mas leaning ako sa hourly kapag
ongoing yung work. Mas simple siya at mas makikita mo kung gaano katagal talaga ginagawa yung isang bagay. Pero nasa sayo pa rin naman kung gusto mong piliin. Step 4. Set your budget. Magbibigay si Upwork ng suggested range based sa job description mo. Pero starting point lang yun. Yung beginner na video editor pwedeng nasa $10 to $15 per hour. Yung pro naman usually nasa $40 to $60 per hour or mas mataas pa. Pwede kang mag-set ng rate range like $25 to $45 per hour. Tapos i-filter mo yung applicants based doon. Pero wag mong habulin yung pinakamurang rate. Kadalasan kung ano yung binabayad mo, yun din yung quality na makukuha mo. Mas mapapagod ka pang ayusin yung mga problema sa sobrang murang hire kesa kung nagbayad ka lang ng upfront sa solid na freelancer. Now, kung di ka sure kung ano yung going rate, pwede mong i-browse yung mga freelancer profile sa category mo. Tignan mo kung magkano yung charge nila at i-compare mo sa mga work samples at reviews nila. So, balik tayo sa job posting natin. Pwede na tayong maglagay ng screening questions. Optional lang naman to. Pwede kang gumawa ng sarili mong questions at pwede kang mag-select or mag-add ng up to 5. Meron ding mga suggested questions dito na pwede mong piliin. So, para mas madali, pipili na lang ako ng ilang options dito. Tapos sa baba niyan, meron tayong advanced preferences. Dito ulit, pwede kang pumili ng English level, ilang hours per week, hire date, ilang professionals yung kailangan mo, at kung anong type yung talent. At kung anong type ng talent. Next is yung contract to hire opportunity. Optional lang din to. Pwede mong ilet yung talent na malaman na possible maging full-time role itong job. Pero for now, piliin na lang natin yung not at this time. So, next, click na lang natin yung continue. Tapos may lalabas na please verify email and phone. So, let's go ahead and gawin na natin yon. Step 5, filter the flood of proposal. Kapag live na yung job mo, expect mo na makakatanggap ka ng maraming proposals. Lalo na kung fair yung rate mo at maayos yung pagkakasulat ng job post. At kahit parang nakaka-overwhelm pakinggan, good thing yan. Kasi sa Upwork, marami kang tools para ma-separate yung mga great freelancers sa mga hindi ganun kagaling. Ganito may ma-manage yung madness. Gamitin mo yung screening questions. Maglagay ka ng isa or dalawang specific questions sa job post mo. Di naman kailangan complicated, basta relevant sa trabaho. Halimbawa, ano yung favorite mong editing software at bakit? Or pwede ka pang mag-share ng YouTube video na na-edit mo recently. Ito yung makakatulong para ma-filter mo yung mga taong basta-basta lang nagka-copy-paste ng pitch sa kahit anong job na makita nila. Kapag may isang applicant na hindi sinagot yung questions mo o sobrang lazy ng sagot, red flag na agad yun. Vet with reviews, ratings, and samples. So bago ka pa man mag-message ng isang freelancer, bibigyan ka na ni Upwork ng full profile na pwede mong i-explore. Kompleto na yan with star ratings galing sa past clients. Written reviews na nagpapakita kung paano sila nagpa-perform sa mga previous jobs. Work history para makita mo kung nakagawa na sila ng similar projects. At madalas ay may work samples or portfolio din na pwede mong silipin. Minsan may mga taong magaling gumawa ng proposal, pero kung may pattern sila na missed deadlines or poor communication sa reviews nila, worth it din pag-isipan ng mabuti kung i-hire mo pa. Shortlist the good ones. Now, kapag may nag-stand out sa'yo, click mo lang yung thumbs up icon para ma-add sila sa shortlist mo. Di pa ibig sabihin nun na hinahire mo sila, pero mas madali nitong ma-organize at makakompare yung mga top picks mo later on. Archive the rest. Huwag kang mag-guilty kung kailangan mong i-archive yung iba. Di mo sila gina-ghost, nagiging efficient ka lang. Kung yung isang tao nag-send ng low effort pitch, hindi sumunod sa instructions, or obvious na kulang sa skills, move on ka na. Walang personalan. Part lang talaga yan ng hiring process. So, balik tayo dun sa job posting na sinimulan natin the other day. Pwede na tayong mag-scroll through sa mga freelancers. Makikita mo dito yung profile picture nila, pangalan, at maikling blurb tungkol sa kanila. Makikita mo rin yung rate nila, job success, at kung magkano na yung kinita nila. So again, para ma-shortlist mo yung isang freelancer, i-click mo lang yung maliit na heart icon sa tabi nila. Pwede ka rin gumawa ng specific list kung gusto mo. Step 6. Interview briefly and test. Now, para sa mga top candidates, start ka na ng mabilis sa chat. Start a quick chat. Magtanong ka ng ilang clarifying questions. Kung ang hinahanap mo ay para sa creative work like design, editing, or writing, bigyan mo sila ng small paid test. For example, ito yung 1-minute clip galing sa latest video ko. Pwede mo bang i-edit gamit yung style mo? Yung small test na yon, mas marami pang masasabi kaysa sa 10 emails. May kita mo kung paano sila makipag-communicate, gaano sila kabilis magtrabaho, at ano talaga yung output nila. Bonus, pwede mong gamitin yung same test project sa 3 to 5 candidates nang hindi ka gagastos ng malaki sa time or money. Step 7. Hire your freelancer. Click mo na yung hire, tapos send mo sa kanila yung contract na may agreed terms, like hourly or fixed rate. I-accept nila yon, then ready to go na kayo. Make sure na i-reiterate mo yung expectations in writing. Kung fixed price ba yung job, mag-set ka ng milestones. Mag-check-in ka regularly, lalo na sa umpisa. Yung first week or 2, all about building trust talaga yan. Kailangan clear ka. Magbigay ka ng feedback at wag mong i-assume na kaya nilang hulaan lahat ng iniisip mo. Step 8. Manage your project inside Upwork. Lahat ng messages, payments, files at deadlines mo nandito lang sa loob ng Upwork. Actually, maayos at malinis yung system nila. Para sa hourly contracts, maglalog sila ng time gamit yung Upwork app. May kita mo yung screenshots at time reports. Every week ka mabibill. At may time ka para i-review lahat bago ka ma-charge. Kung fixed price naman, kailangan mong i-approve bawat milestone bago ma-release yung funds. Pwede kang mag-request ng changes or revisions
questions muna bago mo i-click yung approve. Step 9, leave feedback. As in, seryoso. Gawin mo to. Yung review mo nakaka-apekto sa job success score ng freelancer at pwedeng maka-apekto yon sa future work nila at i-review ka rin ng freelancer mo. Kaya maging fair at honest ka. Kung naging maayos naman lahat at balak mo pa silang kausapin ulit for more work, sabihin mo na rin. Nakakatulong yon para ma-build yung profile nila at nice din a way para ma-recognize yung effort nila. Bonus, use the project catalog for smaller jobs. Now, meron ding features si Upwork na tinatawag na project catalog na parang style ng Fiverr. Dito naglilist yung freelancers ng mga pre-packaged services na may set prices at timelines. Browse mo lang yung catalog, pili ka ng package, tapos bilhin mo siya like regular online product. Perfect to kung ayaw mong gumawa ng job post at dumaan sa full hiring process. At yung freelancers, bayad pa rin sila through Upwork's secure system. Upwork pros and cons. So now, nakita mo na kung paano gumagana yung hiring sa Upwork, zoom out muna tayo sandali. Perfect ba ang Upwork? Hindi. Pero ang dami rin nitong pros na worth i-consider. Here's a quick breakdown. Starting with the pros. There's a huge talent pool. Makakahanap ka ng taong para sa halos kahit anong skill, from voiceovers, web development, hanggang customer service. Built-in protections, escrow payments, time tracking, dispute resolution, at verified reviews. Lahat yan nagbibigay ng peace of mind sa parehong sides. Flexible hiring options. Pwede kang mag-post ng custom job o mag-browse sa project catalog or mag-search and invite ng freelancers manually. Solid communication tools, messaging, file sharing, at video calls. Lahat nandito na sa platform mismo. AI-assisted tools. Yung job post generator at talent matcher, malaking tool para makahanap ng quality candidates nang mas mabilis at mas tipid sa oras. Now, for the cons, pwedeng maging overwhelming, lalo na sa mga popular na jobs. Makakatanggap ka ng sobrang daming proposals at hindi lahat maganda. Fees add up yung freelancers. May service fee na usually 10%, tapos yung clients may maliliit na processing fee per payment. Hindi naman sobrang laki, pero kailangan mo pa rin siyang i-factor in. Quality varies. Gaya ng kahit anong marketplace, hindi lahat ng freelancer ay rockstar level. Kaya kailangan mo pa rin mag-vet ng maayos. Support is hit or miss. Most of the time, smooth naman lahat. Pero pag nagka-problema, minsan mabagal yung support. How does Upwork compare to other hiring platforms? Ngayon, ang daming freelance platforms out there, at bawat isa ay may sarili nilang vibe. Ito yung comparison ni Upwork. Fiverr, mas okay to para sa quick at predefined tasks. Parang nagsha-shopping ka sa Amazon. Browse ka ng gigs, tapos bili agad. Less ang back and forth, pero less din ang customization. TopTal, focus naman to sa elite at pre-vetted talent. Maganda kung kailangan mo ng senior developer or designer, pero medyo pricey talaga. Freelancer.com, halos similar sa Upwork, pero minsan parang mas chunky at mas madaming spammy proposals. Nag-work pa rin siya, pero kailangan lang mas maingat sa pag-filter. People per hour, Guru at iba pa. Mas small-scale na platforms to, with niche audiences. Minsan may hidden gems ka rin makikita, pero mas konti yung freelancers overall. Direct hiring or agencies. Mas may control ka at posible na mas solid ang relationship, pero mas matagal ang process at usually mas mahal din. Bottom line, si Upwork nasa sweet spot talaga. Sapat ang laki para makahanap ka ng talent for almost anything. Sapat din ang structure para safe at professional pa rin yung process. At flexible enough para mag-match sa kahit anong klaseng project na ginagawa mo. So kung willing kang mag-invest ng konting oras para aralin kung paano siya gamitin ng maayos, makakatipid ka ng dose-dosenang oras o kahit dahan-daan pa. At makakatulong to para mas mapabilis yung growth ng business mo. So is Upwork worth it? Yes. Pero depende talaga kung paano mo siya gamitin. Kung na-expect mo na makahanap ng rockstar freelancer for $5 an hour, mahirapan ka talaga. Pero kung willing kang maglaan ng oras sa pag-vet ng tao, maging clear sa communication, at mag-invest sa totoong talent, si Upwork ay sobrang lifesaver talaga. At the end of the day, yung pag-hire sa Upwork, parang normal hiring lang din. Kailangan lang ng konting effort sa simula, pero pag nahanap mo na yung right person, sobrang worth it. So kung nag-iisip kang itry siya, go for it. Post mo na yung job, review mo na yung proposals, at simulan mo nang buuin yung team mo, one great freelancer at a time. Now, kung gusto mong mag-start sa Upwork or sa iba pang products na nire-recommend namin, makikita mo yung mga links sa description sa baba. Affiliate links yan. So, kumikita kami ng small commission kapag ginamit mo sila. Pero wala kang dagdag na babayaran. At yung commissions na to, sobrang nakakatulong para ma-support yung channel. At para makapag-create pa kami ng free content na kagaya nito. So, kung gagamitin mo sila, thank you so much in advance. Now, kung nakatulong sa'yo tong video na to, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit yung notification bell para hindi ka makamiss ng bagong video. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos na dedicated sa pagtulong sa mga new at existing entrepreneurs na makapag-start at mag-succeed sa business. So make sure na mag-subscribe ka. Pero other than that, sobrang thank you for watching at kita-kits tayo ulit sa next video.